Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. Para sa video na to, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may Sun, Moon at Rising sign Aquarius for October 14 to 20. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po na ating video. Kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon at sign nyo, importante po kasi din ito. Sa dulo po ng video, meron po ako nilagay na link para dito. At kasama din po nito is yung wishing spell. So, para tinuro ko dito paano nyo po gawin na magawa yung wishing spell para matupad nyo po yung mga pangarap nyo po sa inyo. And tandaan natin na yung mga readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. For private readings and spell works po, like prosperity spell, pwede nyo po ako i-contact to my Facebook account. Link is in the description below. And sa mga nais po na sumuporta para lumago po ang ating channel, pwede nyo pong i-click yung join button sa baba or yung thanks button. Pwede nyo rin pong pwede rin kayo mag-send ng donation via GCash or via the number is in the bottom of the screen. Ayos. Let's check. How are you? So we have here the card of the moon and here and now. Okay, so moon kasi is about talks about also about our emotions. Nagtatakal din siya tungkol sa ating dark side. Kumbaga, it's about who you are deep inside. Yun yung pilit na inaarok ng the moon sa'yo. And this is actually your inner side. So, pinapakita dito ng card that deep inside, there are a lot of emotions sa'yo na nagaganap. Nakakaramdam ka ng mga changes in terms of may mga na parang you feel yung mga emotions na hindi mo na nararamdaman kasi akala mo naging bato ka na. Mga emotions na akala mo naibaon mo na sa limot. Mga pakiramdam na yung may thinking na nung naramdaman mo, kailangan ko pala 'to. So, andito yung part na the moon kasi is always changing eh, kung 'di ba? May kita minsan new moon, first quarter, ayan, full moon. So, it's ever changing. So, andoon na hindi ka sanay din, karamihan sa inyo sa House of Aquarius, hindi kayo gano'n kasanay na yung nararamdaman nyo is hindi stable, na nagbabago. And this is actually the card is telling na you need to get in touch doon sa emotions mo. Kailangan mo nang matuto paano makaramdam, paano tumanggap ng tamang pagmamahal. Kasi ang dami sa inyo, in the House of Aquarius, hindi nyo alam kung ano ba yung ibig sabihin talaga ng minamahal o inaaruga. So this card is actually showing na andoon na napaka-alien, napaka-foreign nung pinaparating sa'yo ng universe. And what I'm also seeing here, ang dami din mga nagre-reminisce. No? When you say reminisce, kasi ibig sabihin na parang inaalala niyo yung nakaraan. Na dati, yung mga tipong, dati okay naman, stable naman, dati happy naman. Andoon na na your emotions was actually in a good situation. Andoon siya sa magandang kinakalagyan. So andoon na the card is actually saying na binabalance ka lang ni universe to go back to the original you. Para andoon na hindi kasi pwede puro isip lang although air element ka, mas gumagana sa'yo yung logical thinking. Pero alam mo na hindi puwedeng doon ka lang nagfo-focus. You know for yourself na kailangan mong i-set into balance yung sarili mo and you need to allow your emotions to take over as well. Problema lang, hindi mo ma-gets papaano siya i-handle. Kaya siguro may iba sa inyo na ang ginagawa siguro, maghahanap ng ibang gagawin pa, nagda-divert kayo ng attention. Siguro laro ng games, lalabas,
or makipag-inuman, ganyan. Sana yayain niyo kapag uminom kayo, malapit lang. So, it's something na foreign, so nahihirapan kang intindihin. But it's normal, it's okay. Pero ano ba yung nagko-cross kasi sa'yo? The Three of Pentacles and breathe. So, three kasi, this is a number of expression and communication. So, ang Pentacles, anything about the physical and breathe, yun, paghinga. So, the cards are showing me then dito na one thing that's crossing you is hindi mo alam kung paano humingi ng tulong. Um, siguro kaya binubungkal din yung emotions mo na that sorry sa mga gagamitin kong terms na ang apology is ang paghingi ng tawad eh hindi lang sasabihin humingi ka ng tawad na it is an emotional experience na kailangan mong maramdaman. Hindi lang siya basta sinabi pero andoon na puso, sabi nga nila, puso ang magsasalita para sa'yo, manggagaling yung mga kataga mo mula sa kaibuturan talaga na nararamdaman mo. So, the card is actually, it's a struggle eh. Paano mo express yung sarili mo? Paano mo sasabihin? Paano mo i-share? Or paano mo ipaparamdam na ito talaga yung gusto mong sambitin, ito yung gusto mong ipahiwatig, na ito yung gusto mong iparating sa kanila. Kaya siguro andoon na you're trying to do other things na may control ka. Kasi you understand, nga, sa game nga naman, um, ano na, nakokontrol mo eh. You know, kung didepensa ka ba or aatake ka or magtatago ka. And only it also requires basic logic. Unlike emotions, totoo nga, understanding emotions is a very complex and very deep na bagay. Kaya ang symbol nga ng water is triangle kung may idea ka. Ang symbol ng water is triangle na baligtad. This is in contrast doon sa symbol ng earth na ang symbol niya is triangle na baligtad pero may linya. Yung linya, it represents na merong boundaries. Diba sa physical may boundaries naman talaga. But emotion does not have any boundaries. Kaya napakahirap niyang intindihin to be honest. So, I understand you, pero hindi dahil mahirap siya intindihin, hindi dahil mahirap siyang arukin, eh, kailangan nating huwag, na dapat eh, hindi mo na siya pansinin. No, it is something that we need to also look into. Ano ba yung desire card mo? So, your desire is the Seven of Swords, tsaka why? Seven is the number of wisdom. Oh, knowledge din. Swords is about the mind, pag-iisip natin. Alam mo yun, sorry medyo hindi matutupad tong wish mo nito, na gusto mo na lang na parang black and white na lang yung mga usapan. Yung tipong you are in control, pinapakita na gusto mo maging in control, sabi ng cards, na alam mo yung next move, alam mo yung pattern, alam mo yung, anong term 'to? Alam mo yung magiging kakahinatnan ng lahat ng bagay. Hindi kasi puwedeng gawin yung universe, eh. There is a passage, kung tama ako, sa Amos yata yun sa Bible. Sabi dun ni God, or nung prophet, the Lord your God reveals his secrets to his servants, the prophets. So, sinasabi niya dun na hindi lamang sa yung 'pag tinignan mo, prophets, it has a, ano siya, plural. So, ibig sabihin, hindi lang isa. So, yes, maire-reveal sa'yo ang universe na certain secret, pero hindi niya i-reveal sa'yo lahat. I-reveal niya 'to part by part. Kumbaga parang andun yung puzzle. Kaya
when you create a puzzle, pag bubuo mo yung puzzle, andun na ano, kailangan mo lahat ng piraso. And since all of us, meron tayong one part nun, ng isang puzzle na yon, kailangan mo yung mga bawat tao sa paligid mo para mabuo mo yung puzzle. Ngayon, para mabuo, and for you to have them, you need to have an emotional connection. Balik na naman tayo doon sa naramdaman mo na yun yung gustong dalhin ng universe sa'yo, that your connection to the people around you is very crucial, very important. Kasi yung emotions mo ang tutulong sa'yo para mas magkaroon ka ng malalim na ugnayan sa mga tao. Yes, may mga connections kasi na professional, mga connections na okay, ano na lang, parang casual, but those connections that mostly last are those connections that are that are based on emotions. Yun din yung mga ano eh, sometimes, most of the time, sila yung mga connections na worth keeping. Mga masarap itaguyod, masarap alagaan, masarap na sarilinin, masarap na angkinin para sa atin. So, andun yung point na hindi ayaw mo kasi yung tipong ngayon nakilala mo, okey, so eto makakasama kaya, good siya na maging ka-close ko because of business. Ayaw mo ng ano, nagtatanong, "Bakit ko siya nakilala? Bakit siya dumaan sa buhay ko?" Ay mga bakit, ayan. Yun yung mga bagay na hangga't maaari ayaw mong maranasan, ayaw mong mapagdaanan, ayaw mong mahalubilo ka. Well, sorry, may mga wish talaga na hindi matutupad. Ito yung foundation mo eh. Eight of Wands, tsaka Observer. Now, ang eight kasi, this is about power. It's about strength. Sorry. It's about being powerful. Habang si Wands naman, it's about fire. It's about our passions and about it's also about energies. So, anong gusto ipahiwatig sa'yo ng cards dito? Na, yan yung Observer. You know what? Yan, kung alam mo yung kantang kay Nina, yung Love Moves in Mysterious Ways. Diba? It's always, ano yung lyrics na? It's always all surprising how love appears over the horizon. Pero may narinig ako, no, natuwa ako sa kanya. Binago niya ng slight yung lyrics. Sabi niya, God moves in mysterious ways. Always all surprising and how God appears over the horizon. Yung foundation mo kasi, it's based on black and white. It's based, na naka-base ka sa pattern, naka-base ka sa routine, naka-base ka na predictable yung mga mangyayari. Now, the card is actually saying, hindi ka dapat doon nagfo-focus. You shouldn't allow yourself na masyado kang na-enchant na alam mo yung next na mangyayari. Kasi ang tanong doon, nasaan na yung ano, surprise of life? Nasaan na dun yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng ano, ng sorpresa? Of course, wala. So the card is actually advising na when God moves or when the universe moves for you, andoon na there are sometimes it's very unpredictable. Sometimes it is different. Sometimes hindi mo alam. And that is yung beauty na gustong iparating sa'yo ng cards. Na minsan yung mga, ano yun eh, sa isang traveler, sometimes daw, the best views or the best travels ay yung mga detours. Kasi kung nasanay ka sa isang path lang, andoon na paulit-ulit and monotonous na, walang pagbabago. Pero whenever there's a detour, papadaanin ka, you will discover na, ay, meron pala itong kainan, ay, maganda pala yung view dito, ay, meron pala dito place to enjoy yourself. The universe wants you to understand na everything is not always about black and white. Na yung emotions ang kumbaga sa drawing,
Yung logical side mo, ito yung mga straight lines, ito yung mga angles, some drawings. Oh, may maganda ka rin magagawa doon. But emotions is the curves of the design. Huh. At pag pinagsama mo yung straight line and curves, you can create a masterpiece. Makakagawa ka ng magagandang mga bagay. Makakagawa ka ng mga kagila-gilalas, for to say, na mga arts. And that will make life better for you. Ano ba nangyari sa past mo kasi? Okay, so meron tayo itong Queen of Pentacles tsaka Happy Happy. Well, in the past, karamihan sa inyo in terms of the basic necessities, yung matutuluyan, pagkain, okay naman eh. Yung security, kumaga andoon na nako-complete mo siya. Andoon na alam mo sa sarili mo, you are in having a parang ano, you're in good hands, ganyan, ganun. So, you feel contentment and you like that feeling. Pero yung iba kasi sa inyo, sabi ng Queen of Pentacles, you decide for more than what you can handle. Kumaga, sa isang bata, binigyan mo ng laruang kotse. Ang gusto niya, yung totoong kotse na, pero hindi pa pwede. So, sobrang nilaban nung bata, yung desire niya na magkaroon ng kotse. Ending, napagsabihan siya, nadisiplina siya, nailagay siya sa tamang lugar niya. And siguro naturally, sa isang bata, nagmaktol. So parang ganun yung nangyari. Hindi naman sa lahat, pero a lot of you in the House of Aquarius, ganun yung nangyari. Na meron kayong mga hinangad na alam nyong more than sa pwede nyong makuha. More than doon sa pwede nyong, kaya nyong i-handle pa. Desire is a very powerful emotion eh. It's a very powerful energy. Kaya pinapaalala ng card sa'yo na you need to also learn how to control yung mga desires mo. Kaya andoon yung point na babalik tayo doon sa una mong card. Kaya tinuturuan ka to get in touch with your emotion. Kasi ang isang desire, ang pagnanasa ay isang emotion pa rin to eh. Walang mahirap siyang ilagay sa logical perspective. Hindi mo siya maintindihan mula sa isang logical na bagay. Kailangan mo siya intindihin by also feeling it. So, the desire that you have before was too strong, kaya siguro medyo nailagay ka ng universe sa ibang aspeto or andoon na nilagay ka ng universe na para kailangan eto muna yung unahin mo. Well, that's logical naman kaya dumaan ka sa ganong or dumadaan ka sa ganitong sitwasyon. Pero ano ba yung possible future mo? So, we have your Nine of Swords and Unfinished Symphony. Ayun lang. Sad lang. Yung iba sa inyo, hindi magde-decide na makinig doon sa gustong iparating ng universe. Some of you will the 9 kasi 9 is a higher level of learning eh. Andoon na pipilitin nyo pa rin intindihin yung mga bagay mula sa logical perspective, which is hindi po kasi dapat ganon. Um, kaya lumalabas din dito yung Unfinished Symphony. Kasi pinapaalala ng card na to na hindi pa natatapos yung pag-intindi mo doon sa nangyayari. Hindi pa tapos yung nararamdaman mo or yung andun yung point na hindi pa tapos. Magko-continue ka in learning what is the real emotions behind on what you are feeling. So, andito yung point na medyo pagka nagkataon, uulit tong mga pinagdadaanan mo. Yung emotions, hanggat hindi mo siya iniintindi o hinaharap from the perspective of your heart, the Unfinished Symphony is saying na itutuloy pa rin to. But hindi naman lahat.
maging gano'n. There will be some of you who will be talaga namang kahit hindi na maintindihan, andoon na susuungin pa rin para maintindihan. Kumbaga iche-change ite-take niyo siya as a learning curve sa buhay niyo. Ano ba yung ano, sa physical, emotion, environment mo, hopes and fears, tsaka yung future mo? Physical environment mo is the Five of Wands and soulmate. Well, sometimes yung feeling of being alone, actually naging positive siya sa'kin, eh. Yun kasi yung ano mo, yung nasa paligid mo, parang you are with people, pero andoon yung punto na you feel you're still alone. Now, what does it mean, sabi ng universe? Bakit ganon? Sabi ng cards kasi five is about action, one's about fire. Andun kasi the moment of being, yung moment of being alone helps you to understand. Tumutulong to na maintindihan mo na kung ano yung capacity mo, kung ano yung limit mo, kung ano yung pwede mong gawin. Yung sabi nga nung sa, ano, sa movie na Encanto, ni Isabela, yung kanta niya, what else can I do? At nagawa na lang niya yun, nung dinetouch niya yung sarili niya from doon sa family niya na sobrang laging expectation dapat perfect si ate mo. Yun yung isang bagay na ginagawa sa'yo ng universe. That's why naka-reverse yung card ng soulmate. The universe needs you to understand na ang mga bagay sa buhay mo is kailangan may mga moments na kailangan mag-isa ka lang talaga. Dito mo kasi madi-distinguish gaano ka nagliliwanag. We all have that spark of light. Lahat tayo kasi we are the light in the dark, in this dark world, eh. Pero tulad ng mga bombilya natin, yung iba diyan 100 watts. Meron iba kasi ano 2.5 lang. May iba Christmas light, patay sindi pa. So how will you know, sabi ng card, paano mo malalaman kung gaano kaningning ang liwanag mo, kung ang dami mo matao masyado sa paligid mo? Paano malaman na gaano ka kalakas kung ang dami laging tumutulong, ang dami laging nakapaligid sa'yo. Just like going to the gym, di ba? Hindi na, oo, andun yung point na may mag-spot sa'yo para just in case of an accident. Pero hindi ka nila bubuhatin yun eh. Ikaw pa rin. Kasi doon mo matetest ano yung limit mo, ano yung capacity mo, ano yung strength mo, ano yung kaya mong gawin. So being alone, yung pagiging mag-isa, it's actually a blessing. Kasi ang dami mong matututunan tungkol sa sarili mo. Ano ba sabi ng ano, emotional environment mo? Okay. So we have here is the Two of Swords and Deep Knowing. Now, 2 is the number of balance. Swords is about air, about our mind and intellect. Now, si deep knowing, well, literal, deep knowing, ayun na nga. Talagang kino-confirm lang. So, for the emotions muna tayo. Andoon na ilalagay ng universe sa'yo na understanding kasi yung mga pinagdadaanan natin in terms of emotion is a very important thing. Medyo i-develop dito yung EQ. So, emotional quotient mo, saka yung emotional intelligence. Now, just to give you an idea, emotion is not just always about the smiling, yung hindi lang siya tungkol sa laughter, yung hindi lang siya yung amaze ka. It's also about loneliness. It's also about sadness. It's also about pain. Pero those are negative emotions. Well, true, negative emotions siya. Pero even in the negative and even in the darkness kasi there is beauty. Even in the darkness, there's also a purpose. Kasi paano ma-appreciate ang happiness kung hindi ka nakaramdam ng sadness? How will you appreciate betrayal? I'm sorry, how will you appreciate yung trusting people kung hindi mo naranasan ma-betray ka? Paano mo ma-appreciate ang mga bagay-bagay kung wala kang point of comparison? Yun yung gustong iparating din sa'yo ng universe.
The universe needs you to understand. There's those certain aspects na may mga bagay na kailangan nating pagdaanan or maranasan dahil para mas maintindihan natin yung halaga ng isang tao or ng isang emosyon o isang kaganapan sa ating buhay. So don't be scared. Sabi ng Two of Swords, huwag ka matakot na nagkakaroon ka ng shift. Huwag ka matakot na parang hindi mo maintindihan from a logical perspective yung mga nangyayari sa paligid mo. That is normal. Pero ayoko ng ganito mga pakiramdam. Dude, ang pagtakas ay hindi magiging sagot para matapos 'to. Para sa pag-aaral lang 'yan. Hindi ka makakaangat ng high school mo kung hindi mo naipasa talaga, naintindihan at naipasa mo yung pagsusulit mo noong elementarya ka. Sometimes logic needs to be silenced. Sometimes yung intelligence natin kailangan natin pakalmahin. Para mas maintindihan natin kung ano ba yung sinasabi sa atin ng ating puso. And you know what? Isa sa mga gusto ko na kapag nakikinig ka sa emotions mo is gumagana yung heart mo eh. And doon mo marinig yung tinatawag ko na still small voice. Ito yung pangungusap sa'yo ng sansinukob. Ito yung inner na ikaw nagsasabi na, uy, Aquarius, mali yan. Uy, Aquarius, o itigil mo yan. Ay, Aquarius, dito tayo. Siya yun. Ikaw yung universe yun. So, it will really give you a lot. Ang daming benefits in listening sa emotions. Ano ba yung hopes and fears mo? So, meron tayo itong, okay, The Magician, tsaka Regeneration. Okay. Well, hindi naman sabi nga nila, may kataga tayo, baka gamitin mo sa akin to. Pero history repeats itself eh. Tinry ko na yan before. Tinry ko magtiwala, tinry kong maniwala, tinry ko mag-open ng sarili ko emotionally, pero nasaktan lang din ako. History, yes, repeats itself, pero umuulit lang to sa mga taong hindi natuto. Nauulit lang to sa mga tao na hindi inintindi yung sinasabi ng sansinukob sa kanila. Ano yung karunungan, ano yung kaalaman na dala ng mga nangyari sa kanila. The universe needs you to understand na uulit lang yan kung hahayaan mong umulit. Uulit lang yan kung yung mga ginawa mo dati na hindi naman naging tama, gagawin mo ulit. Yes, history will repeat itself to those people who does not take the wisdom of their experiences. Pero isa sa mga hope mo with the regeneration, sana ito yung moment na magbago, maging maganda na yung perspective ko, magbago din yung buhay ko, na maging ayos yung mga kaganapan ng aking buhay. So the cards are telling na yung kinakatakutan mo is actually learnable. Yung kinakabahala mo, preventable yan. Meron bang word na preventable? You can prevent. Pwede mo siya i-prevent. Pwede mo siya mapigilan. Yung iniisip mo, pwede mo siyang gawa ng solusyon. Ano bang possible future mo? So, meron tayong 7 of Wands, tsaka 2 the Sea. So, 7 is about wisdom. Wands is about fire, about our passions and energies, and to the Sea. Ano ba yung message dito ng cards para sa'yo? Well, ang nakikita ko dito naman with the 7 of Wands, ando naman yung in the future na unti-unti. May iba sa inyo, actually, may mga so-called, hindi ko naman tawag dito, fling ba? Yung iba sa inyo parang bibitawan na yun. Kasi, although emotionally, may parte doon na parang nasasatisfy yung emotions mo.
pero may parte din sa'yo na parang ano, hindi alam mong hindi tama, alam mong may mali, alam mo na parang hindi dapat. So, andoon na sabi nung card ng To the Sea, iko-call back mo yung emotions mo. Andoon na unti-unti mo tatanggalin yung paghanga mo siguro o yung, pagtingin mo dun sa tao, unti-unti mo siyang tatanggalin. Kasi andun yung punto na nagsisimula mong makita mula sa perspective ng puso na may mali. So, I need to cut this out. Ano bang message ng deity sa'yo? Ay, ang galing lang. Actually, favorite card ko 'to. Natuwa ako sa kanya, eh. Uranus, Intention, Chaos, and yung last part talaga, A Wish to Change. Gina-grant lang naman ni Uranus yung wish mo. Dati na parang since may part yung inner part mo na nasanay ka sa pattern, nasanay ka sa may susundan kang logic, ganyan, or may susundan ka na steps. Parang na-bored ka in a way, then you want to have something different. Kaya paano ba yung kung ano, yung feeling ni ano, ni Penelope, yung sa Wreck-It Ralph, yung Ralph Wrecks the Internet. Yung feeling niya na napaka-predictable na lagi na siya nananalo, nakukuha niya na yung gusto niya, na-bored na siya. So that boring feeling, yung part mo na na-bored, andoon na ginawa ng universe, naging wish mo yun, internal wish. So andoon na binibigay na yun ng universe, okay, this is the change. Nabigla ka lang siguro na hindi mo inaakala, eto yung change. But that change will make you a better version of yourself. So I hope nakatulong po yung reading sa'yo at tandaan, yung readings natin they are for guidance purposes. May free will tayo, so use it wisely po. So kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung nais niyo po magpa-schedule ng private readings or ng spell works, like prosperity spell, pwede niyo po ako i-message sa aking personal Facebook account. The link is in the description below. Sa nais naman po na tumulong para lumago pa po ang ating channel, pwede niyo pong i-click yung join button sa baba o yung ating thanks button. And donations po, pwede niyo po siya ipadala kung gusto niyo via GCash or Maya. The number is in the bottom of your screen. Aquarius, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon. Mula po dito sa La Trinidad, Benguet, kasama po ang Mikay Noodles. You have a great day and keep safe, Aquarius. Thank you.